sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWTL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayo manggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimpot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Igagalang Okay, isang magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay ika-21 sa isang ika-21 Nabubulo sa araw. Ng Marso. A very memorable day para po sa inyong abang lingkod. Isang oras nyo na naman po kaming makakasama dito po sa palatuntunang lingkod ng bayan kaagapay ng mamamayan in partnership with Eastern Police District. Siyempre, the man behind us, Police Colonel Benliner Capili, CDDS, Eastern Police District. Maaari nyo po kaming panoorin live sa aming FB DWBL live streaming, Lingkod ng Bayan. Nasa YouTube din po. At sa inyong talapitan sa radyo, DWBL 1242 kHz AM band. Napakapalad po natin ngayon, ano? Hindi tayo magbiyahe papunta sa kanya. Live po niya tayong pinuntahan dito. Isa sa pinakamagandang muka sa Philippine National Police. Kahit nakikita nyo na siya, mamaya po natin siya isasama, no? Sa ating palatuntunan. Atin pong ihahatid ang ilang mga balita mula po sa bulwagang pangbalitaan ng Eastern Police District at sa 4 na police station under the Eastern Police District.
Mamaya na rin ako magpapasalamat sa lahat po ng bumati, nakaalala sa kaarawan. Ngayon po ang aking tunay na kaarawan. Siyempre maraming salamat kay Miss Aida and Mayo Isguera. Hindi nakakalimot. Pero baka akala nung partner ko nakalimutan ko na naman siya. Wala po siyang dalang Cloud9, wala po. Partner? Surprise yun, siyempre, partner. Oo. Babati muna ako, partner, siyempre, no? Magandang tanghali po sa lahat ng ating mga giliw na tagapakinig at taga-subaybay ng ating programang Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamayan. Gaya nga po ng sinabi ng partner ko, napakahalaga ng araw na to, hindi lamang sa aming mga programa, sa aming guest, kundi higit sa lahat, syempre, ngayon ay kaarawan ng aking partner ni Tita Flory Gavitan. Jan. Happy birthday to you. Ayun. Kaya po, napaka-espesyal po ng aming programa. Kaya samahan niyo po kami. Gaya nga po ng sinabi ng aking partner, kapiling po namin ang aming maganda, matalino na panauhin ngayong tanghaling ito para sa ating programa. Partner? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. I will take this opportunity. Happy birthday. Maraming salamat po sa lahat ng nagmamahal sa inyong abang lingkod. Maraming salamat sa lahat ng nakasama ko sa journey ko sa buhay na ito. Siyempre, kay Ma'am Kat Kapili, kay CDDS Police Colonel Ben Liner Kapili, sa LBKM family. At thank you very much sa PIO ng Eastern Police District. Thank you for the bannered greeting. Thank you very much. Ganda. Sa aking pilot, Police Corporal Robin Barameda. Thank you very much, Robin, for taking good care of me. Happy birthday to you. Sa bumubuo po ng PIO, syempre sa ating District Director, Police Brigadier General Attorney Wilson C. Asweta, thank you very much. At sa apat na limang DD, Police Brigadier General Torre, thank you very much, sir. Police Brigadier General Dizon, Police Brigadier General Kraft, Police Brigadier General Peñones, at kay General Biaris, no? He's now with the Aviation Security Group. Maraming salamat po at sa lahat po ng bumate. Halos 3 araw na akong binabate, ma'am, no? So again, maraming salamat po. Happy birthday to you. Happy birthday, Okay, tulad po ng ating nabanggit, ihahatid muna po natin bago natin ibigay ang ABP ng ating panauhin. Binabati natin si Attorney Eric Valero, si ED, Attorney Bob Page, Attorney Sherwin Visconde, si RD, Attorney Zona Tamayo. Mamaya, baka may nakakalimutan ako. At kay Miss Aida, kay Mon Paras, Miss Aida and Mayo. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. We have 10 minutes after 12 o'clock. Ang programang ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, ng SM Supermalls at SM Mega Mall located EDSA Corner, Doña Julia Vargas Avenue, Corner EDSA, Barangay Wakwak, Mandaluyong City, at ng JB Stark Gaming Company. Okay, this time atin muling pabatiin ang aking co-anchor, Police Captain Julius Criste. Go ahead.
Yes, partner. Bago nga tayo tuluyang magpatuloy, syempre, nais muna nating batiin ang ating ama ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, kay Police General Rodolfo S. Azurin Jr. Gayun din, syempre, sa aming Regional Director ng NCRPO, kay Police Major General Edgar Alan O. Cubo, at sa aming minamahal na District Director ng Silangan Distrito, kay Police Brigadier General Attorney Wilson C. Asueta. Partner, batiin ko na rin ang aming Chief of Police ng Marikina, Police Colonel Earl B. Castillo, sir. Partner? Okay, this time atin na pong ihatid ang ating mga pag-uulat mula po sa bulwagang pangbalitaan ng Eastern Police District. Atin pong ihatid ang mga activities, programs, projects na pinagkaabalahan ng District Director ng Eastern Police District. Yan po ihatid sa atin ni Kaagapay Police Staff Sergeant Joy Micael. Para sa mga significant accomplishments ng Team EPD sa nakaraang linggo, dahil sa walang tigil na kampanya ng pulisya laban sa illegal na droga, bistado ang 6 lalaki matapos kumagat sa itinasang bypass operation ng District Drug Enforcement Unit. Ito lamang March 16, 2023 sa Barangay Maybunga, Pasig City. Nakumpiska ang 7 sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na mahigit 27 grams na nagkakahalaga ng mahigit 188,000 pesos. Ang mga naarestong suspect ay kasalukuyang nakakulong sa Pasig City Custodial Facility at naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Republic Act of 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa magkasunod na operasyon, nagpositibo muli ang kinasang bypass operation ng DDEU noong gabi ng March 16, 2023. Nasamsam ng otoridad ang 4 na sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang mahigit kumulang 21 grams na nagkakahalaga ng mahigit 149,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Pasig City Police Station ang suspect na si alias Twix, habang ang naarestong Child in Conflict with the Law o CICL ay nasa kustodiya at pangangalaga na ng DSWD. Naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Republic Act of 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga naarestong suspect. At para naman sa naging aktibidad, ang mga kapulisan ng Eastern Police District nasubok ang galing at talas sa paggamit ng baril sa isinagawang Handgun Marksmanship Test o MHMT para sa first quarter for calendar year 2023, nito lamang March 14. Kasama sa mga sumailalim sa nabanggit na MHMT ay ang mga Chief of Offices, District Staff at Command Group na pinangunahan ng District Director ng EPD na si Police Brigadier General Wilson C. Asueta. Layunin ng nasabing aktibidad na mas mahasa pa ang kakayahan at kagalingan ng mga pulis ng EPD headquarters, di lamang sa gawain pang-opisina, kundi pati rin sa paghawak ng baril at pagbibigay serbisyo at proteksyon para sa kaligtasan ng komunidad. At yan po ang mga kaganapan sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Joy Maris M. Micael. Okay, maraming salamat kay Police Staff Sergeant Joy Micael. This time, atin naman pong ihatid ang ilang mga balita mula po sa 4 na police station under EPD. Hatid sa atin ni Patrolwoman Melin Loquias. Most wanted person ng Mandaluyong arestado sa isang buy-bust operation. Ang detalye, ihatid mo Kaagapay Loquias. Sa bisa ng search warrant, ipinasok ng mga miyembro ng Mandaluyong City Police Drug Enforcement Unit ang bahay ng isang drug suspect sa Barangay Hulo, Mandaluyong City, na kung saan nasamsam ng otoridad ang pake-paketing iligal na droga na kumpiska sa suspect ang 11 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at 10 pirasong plastic sachet na naglalaman naman ng hinihinalang marijuana. Itinatayang nasa 81,000 piso ang halaga ng kumpiskang shabu at 3,800 piso naman ang kabuuang na-recover na marijuana. Ang naarestong suspect na nakilalang si alias Dondel, 31 anyos,
Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Mandaluyong City Police Station. Ang suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang nakumpiskang iligal na droga ay nasa kustodiya na ng National Headquarters Forensic Unit para sa masusing eksaminasyon. Mula naman sa Marikina City Police Station, kulong sa kasong paglabag sa 9165. Ang detalye ihatid mo kaagapay Lokias. Walang kawala ang 5 lalaking matapos mahuli sa ikinasang bypass operation ng mga operatiba ng Marikina City Police Station, Drug Enforcement Unit nito lamang March 13, 2023, alas 10 ng gabi sa Barangay Concepcion 2, Marikina. Na-recover mula sa kanila ang 9 na pirasong sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na 25 gramo at may kabuuang halaga ng 170,000 piso. Nakilala ang mga naarestong sospek na sina alias Asyong, 30 anyos, residente ng Barangay Marikina Heights, Marikina City. Alias Ezra, 44 anyos, isang call center agent at residente ng Barangay Concepcion 2, Marikina. Alias Rodel, 41 anyos, alias JP, 37 anyos at alias Makmak, 31 anyos at residente ng Pinagbuhatan, Pasig. Ang mga nakumpiskang iligal na droga mula sa mga ito ay naisumiti na sa Camp Crame Forensic Division para sa masusing eksaminasyon habang ang mga nahuling sospek ay kasalukuyang nakakulong sa Marikina City Custodial Facility at sasampahan ng kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula naman sa Pasig City Police Station, 40,800 na halaga ng droga nasabat. Ang detalye ihatid mo kaagapay Mel. Bistado ang lalaking ikinilalang si alias Nelson, 20 anyos, isang construction worker at residente ng Barangay May Bunga, Pasig sa ikinasang bypass operation ng mga operatiba ng Pasig City Police Station Drug Enforcement Unit. Nito lamang Sabado, alas 9 ng gabi sa Barangay May Bunga, Pasig City. Nakumpiska ng otoridad mula sa sospek ang 2 sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na mahigit kumulang na 6 na gramo at nagkakahalaga ng 40,800 piso. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Pasig City Custodial Facility ang sospek habang gumugulong kanyang kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang mga nakumpiskang iligal na droga ay nasa kustodiya na ng EPD Forensic Unit para sa masusing eksaminasyon. At yan po ang mga kaganapan sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Patrolwoman Melin B. Lokias. At yan ang mga balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Eastern Police District. Lahat ng yan ay handog sa atin, ang Angel's Burger, ang burger ng bayan, ng SM Supermalls, SM Mega Mall, located at EDSA Corner Doña Julia Vargas Avenue, Corner EDSA Barangay Wakwak, Mandaluyong City, at ng JB Stark Gaming Company. We have 20 minutes after 12 o'clock. Maraming salamat pala sa aking mga sister-in-laws who made the effort. No? Alam na nila yon. Ate Oyi, kay Alma, kay Ellen, kay Lori, at kay napakagandang si Wela. No? Okay, this time we are playing kay Jeg Gators. Thank you very much. Mukhang may padala si Jeg. Andito si Earl. Ayan, binisita ni Earl si Ma'am Panisan. Okay, so this time we are going to play the ABP of the PNP Recruitment and Selection Unit. NCR, National Capital Region.
lalakbay, pulis laging nandyan. Anumang oras ay malalapitan. Kaya tuwag mag-alala kaibigan, sa anumang sitwasyon ay maaasahan. Malasakit kaayusan, kapayapang tungo sa kaunlaran. Always be happy kasi life is beautiful. Kaligtasan nyo, sagot ko, life is beautiful. Tulong-tulong tayo, life is beautiful, so beautiful. MKA equals K, life is beautiful. PNP kakampi nyo. Pulisan, simbahan at pamayanan magkaisa para sa bayan. Lahat ay kayang gawin sama-sama sa adhikain. Kaya tuwag mag-alala kaibigan, sa anumang sitwasyon ay maaasahan. Malasakit kaayusan, kapayapang tungo sa kaunlaran. Always be happy kasi life is beautiful. Kaligtasan nyo, sagot ko, life is beautiful. Tulong-tulong tayo, life is beautiful, so beautiful. MKA equals K, life is beautiful. PNP kakampi nyo. Life is beautiful. Kaligtasan nyo, sagot ko, life is beautiful. Tulong-tulong tayo, life is beautiful, so beautiful. MKA equals K, life is beautiful. PNP kakampi nyo. Life is beautiful. Life is beautiful. Kaligtasan nyo, sagot ko, life is beautiful. Tulong-tulong tayo, life is beautiful, so beautiful. MKA equals K, life is beautiful. PNP kakampi nyo. Sa bawat araw ng magandang buhay na tatahakin, sa paglalakbay, pulis laging nandyan. Anumang oras ay malalapitan. Kaya tuwag mag-alala kaibigan, sa anumang sitwasyon ay maaasahan. Malasakit kaayusan, kapayapang tungo sa kaunlaran. Always be happy kasi Okay, happy Women's Month pala, no? Araw pala ng mga, buwan pala ng mga kababaihan. Aside from Fire Month, ano? Talagang, alam nyo, parang fire nga yung babae, no? Napakaganda po ng ABP ng Recruitment and Selection Unit, Service. Unit.
Nais ko muna i-congratulate yung aking mga inaanak. Inanak ko ito nung Friday. Ano? Best wishes, but unfortunately, I wasn't able to make it. Congratulations and best wishes kay Mark and Celine. No? Best wishes. And happy viewing kay Attorney Donald Diaz. Belated happy birthday din po. Nono is watching. And thank you very much sa lahat ng staff ng DDO, DDA, CDS. At thank you very much sa office ng PIO. Again, thank you very much sa banner. We have 25 minutes after 12 o'clock and this time, we're going to introduce our, ano ba to? Napaka-importanteng panauhin natin. Sabi nga na aking partner kanina, ay maganda na, matalino pa, at aktibong-aktibo po. Mai-inspire ang mga kababaihan para magpulis pag narinig nyo ang aming panauhin. Sa dami po nung kanyang nakiusap ako, isu-shortcut ko na lang kasi ayaw kong iwan niya ako dahil ang dami nating itatakel na marami pong kapupulutang aral, no? Yung ating mga kababayan, lalo-lalo na po sa recruitment and selection ng Philippine National Police. She is a graduate of Philippine Christian University Development Academy. Sa dami, shortcut na ako, no? Hindi ko nga alam kung saan ako kakat oh. Operations Officer na Management Course, Public Safety Officer Senior Executive Course, Investigation. O, kita mo, kaganda, no? Pero, Investigation Officers Basic Course, BAM! Technician Training Course, Communication Development Course, Human Resource Management Course, Seminar Workshop on the Capacity Building for the PNP in the implementation of RA 9211, Seminar Workshop on Records Disposition Administration, Public Safety Officer Advanced Course, Seminar Workshop on the Revised Policies on Personnel Inspection and CSC Agency Accredited Program, Speakers Bureau Workshop, o diba? Seminar on Laws and Jurisprudence, Symposium on Sexual Harassment, Crisis Management and Hostage Negotiation Course, Basic Underwater Safety Scuba Diving, Public Safety Officers Basic Course, Public Safety Orientation Course, Seminar on Credit Card Fraud and Access Device Regulation, Counter Hijacking Proficiency Training Course, Bomb Detection and Investigation Seminar Course, Counter Hijacking Close Quarter Battle Course, Basic and Advanced Pistol Marksmanship Course. Dito ko siya nakasama, Special Aviation Security Group, because she was once assigned at the Aviation Security Group, Public Safety Basic Course. And of course, sabi ko nga gusto ko siyang makasama ng matagal. Maraming tatalakayin. Nais na po natin siyang ipakilala and presently, hindi na po natin pagtatakahan yung mga courses na dinaanan niya, yung expertise niya sa serbisyo, kung bakit napakabata pa po ay kernel na siya. With us is the pride ng PNP of course, dahil isang magandang opisyal ang kasama namin ngayon. Police Colonel Jean Binauhan Panisan, Chief, Recruitment and Selection Unit, Philippine National Police. Magandang tanghali po, Colonel Panisan. Mas maganda ka pa sa tanghali, ma'am. Unang-una po ay gusto kong batiin ang aming director, of course, si Attorney Maria Leonora Camarao. At yung isang talagang napaka-special na babae sa buwan ng kababaihan. Ikaw yun, ma'am. Akalain mo, ma'am, di ba? Ilang dekada na ba? pero si ma'am talaga paurong. Bata ka pa nung nakasama kita, ma'am. Paurong si ma'am eh. Pabata, ma'am. Pabata. Pabata na.
Mamaya, ma'am, Na- sabihin mo yung nakakatuwa- sikreto, ha? Nakakatuwa naman, partner, no? Aside from we have this month as Fire Month, Mm. it's Women's Month, no? Nakakaingit kayo, partner, kasi Hindi buwan nyo. yun. Pinagpala ako, no? O biro Birthday mo, buwan ng Oo. kababaihan. Bakit? May buwan naman ng kalalakihan, ma? Meron ba? Hindi, every month except March. Anyway, tayo po ay magtutuloy-tuloy at napaka-interesting po ng ating topics with the recruitment and selection unit. Kasama natin ang Chief NCRPO ng PRSU. Pagkaraan po ng ating station ID. Music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWBL. Okay, ang programang ito ay sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan ng SM Supermalls at SM Mega Mall. Located at EDSA Corner, Doña Julia Vargas Avenue, Corner EDSA, Barangay Wakwak, Mandaluyong City, at JB Star Gaming Company. Okay, pinaglalaroan ako ni Engineer, no? Binati mo na ba ako, Engineer? Thank you very much sa technical. Binigyan niya ako ng tugtog ng happy birthday. Hindi ko alam kung saan baon niya kinuha yun, ano? We have 31 minutes after 12 o'clock and this time, tulad po ng ating tinatanong at marami ring katanungan and I suppose, no, maraming mapupulot na mga information ating mga kababayan, lalo na po yung nasa stage ng mga pag-a-apply sa Philippine National Police. Alamin muna natin ang mandate and creation of PNP Recruitment and Selection Service mula po sa ating speaker ngayon, si Police Colonel Jean Panisan, ma'am. Magandang hapon ulit, ma'am. Ang amin pong mandato ay naayon sa NAPOLCOM Memorandum Circular number 2019-1030. Ito po ay na-approve noong December 27, 2019. Medyo bata pa po ang PRS. So, kasama po isa kami sa mga administrative support unit ng PNP. And ito po ay na-confirm din ng NHQ PNP General Orders number DPL 1904. So, yun po yung aming mandato. Tuloy ko na, ma'am? Go ahead, ma'am. Go. Sabi ko nga, di ba? Kaya nga pinutol ko na yung doon na lang kami sa expertise mo on the courses na dinaanan mo. Kasi interesado, higit sa lahat, ano, ang ating mga kababayan. Because the National Capital Region is located a bit far, no? Pero through itong ating programa, ay maraming matututunan ang ating mga kababayan. Lalo higit yung nandito ngayon sa punto na nag-a-apply sa Philippine National Police. Go ahead, ma'am. So, ang amin pong mission is, of course, i-assist si PNP sa institutionalization ng standard, transparent, and sound PNP recruitment and selection program to ensure na yung makakapasok po sa atin sa PNP ay qualified and competent. So, pag sinabi po natin na makakapasok, ano-ano po ba yung pinaprocess ng PNP RSS? Ito po ay ang mag-a-apply ng patrolman at patrolwoman, ang ating pong line officers, yung ating lateral entrance, line officers, at saka po yung ating technical officers, at saka yung pong ating mga PNPA cadet applicants. So, yun. Okay. So, nasa stage po tayo ngayon, ano, sabi nga natin, partner, bago ka magtanong, yung susunod nating katanungan kay ma'am, kasi meron sa isang civilian na katulad ko, may konti tayong confusion, ano. Ito po bang recruitment ng Philippine National Police? Parang, is it almost the same as para kang nag-enroll partner na buwan-buwan po ba merong recruitment? Ano, ma'am, ang ating At pong... saan makikita nung ating mga interesadong Yes, ma'am. aplikante? Bali yung ano, ma'am, yung ating recruitment, ano po yan, ma'am, sa patrolman, annual po. So, Annual. So, every annual. after... Ano, ma'am, yearly siya. Okay. Pinoprogram siya. Pero ma'am, meron, nagkakaroon tayo ng parang minsan dalawang Dalawang cycle. dalawang cycle kada taon. Nangyayari ba yun, ma'am? Opo.
Ano ma'am, katulad previously, pero that time wala pa ako sa PRS. Merong quota ang NCR na masyadong marami. Marami. So, by batch siya kasi sa processing, medyo mahaba. So, ang pinaka medyo talagang kailangan paghandaan ng aplikante natin yung neuropsychiatric examination. Yun. So, pag maraming bumagsak, ma'am, 50% as per record. So, mag-uulit-ulit. Kailangan nating ma-fill up yung quota. Ma-fill Kasi up yun yung yung kailangan talaga ng ating kapulisan. Pero paano ma'am natin nalalaman yung yung paglalabas po ng quota kung ilan pa yung mga kailangan natin? Ano siya, nakabase kasi siya sa meron siyang basis kung paano ina-allocate. Ito ay, syempre, depende sa peace and order situation ng isang lugar. Yung isa, yung actual demands ng serbisyo. At saka, of course, yung isa, yung attrition kasi, yun yung replacement ng mga nag-retire natin, na-separate, na-dismiss, nag-awol. So, yun yung attrition quota. So, doon pinoprogram. Doon pinoprogram. Alam natin na dito po sa NCRPO, ito po yung pinakamalaking pro, di ba? Na kung saan nagkakaroon ng malaking bilang ng quota pagdating sa mga applicant natin sa kapulisan, sa pagpasok po sa service. So, paano po, nangyayari po ba na parang may nangyari dati, ang laki ng quota ng NCR pero hindi natin lahat na fill up. I-re-realign po natin sa ibang pros? Hindi. Hindi siya, so parang napunta ko ng PRS, hindi ko pa siya nakita na na-realign, but instead, pinipill up siya, yung kini-carry over, ganun, susunod na recruitment program, nakakasama siya doon kasi kailangan talaga ng NCRPO ng mga kapulisan. Ayan. So partner, alam natin na napakarami ng mga kababayan natin na talagang gustong-gusto na makapasok sa PNP, no, sa ating organization, ma'am, no. So hindi naman lahat pwede na pumasok pag graduate. So ma'am, ibigay niyo nga po sa amin kung ano po yung mga qualification standard para po sa ating mga PNP applicant for patrolman and patrolwoman. Yung ating qualification nakabase of course yun sa 6975. Dapat siya ay Filipino citizen. Dapat pero siyang good moral character. Tapos kailangan siyang graduate ng 4-year course. Kailangan din siya ay eligible. Pag sinabi mong eligible, dapat meron siyang eligibility. May hawak siyang eligibility. For example, NAPOLCOM, yung kung licensed criminologist ka, RA 1080, ito yung mga bar and board examination. Tsaka PD 907 or kung ikaw ay honor graduate, ito ay binibigay ng civil service. At saka yung last na is civil service professional examination, CS-PROF. Ayun yun ang mga kailangan eligibility. Plus, dapat ikaw ay yung height requirements ngayon ay na-approve Bumaba na yan, ma'am. Bumaba na Maraming yan. matutuwa dyan ng mga kababayan natin. At marami talagang nag-a-apply. Alam, pag tinanong mo sila, bakit ngayon ka lang nag-a-apply? Mga 28 na sila, ma'am, 29. Paano yan nga pala, ma'am? Ano po yung best advice ninyo, no? For those people na nag-a-apply, nandun na sila sa age na 28 and 29. Parang may advice dito. Parang at the time of application, you have to be on what age? Halimbawa, malapit ka na dun sa 30. Saan ka dapat, ma'am, going backward? Ma'am, bale, for you to be qualified, kailangan yung age mo is at least 21, but not more than 30. So pag sinabi mong not more than 30, at the time ng appointment or oath taking, dapat hindi ka pa nag-31. Hindi ka pa nag-31. So ma'am, it's better kung na-possess na nila yon yung mga qualification katulad ng sa height requirements, di ba binaba na ma'am? Based on RA 11549, ito yung lowering the height requirements. Not only for PNP, Ma'am, papasukan ko na para dire-diretso. ma'am. Nabanggit nyo kasi yung lowering the height requirements. Are we still using this yung waiver para sa height nila? Or tapos yun nga, no, Sa yung
yung ano ba tawag dito? Overage, No, ma'am? no, ma'am. Yung sa height limit natin, they have to secure Ah, parang a certification coming from Indigenous, Cultural minority? Oo, Indigenous sa cultural minority. But unfortunately, I just don't know if this is just a hearsay, ano. Ang cultural minority ngayon, ma'am, ay hindi na rin basta-basta nagbibigay ng ano, no? Ano tawag dito? Certification, ano? Parang sila nag-isip na rin, ano? Ma'am, would you mind to please i-share nyo sa amin bakit umabot sa punto na napapabalita na rin na hindi na rin basta nagbibigay ng certification ang ating mga kababayan who belongs to the cultural minority? Kasi ma'am, pag nag-a-apply kasi sila, may portion kasi doon na pinipirmahan si recruitment unit. So, tatanungin ko sila, taga saan ka ba? Anong membership mo ng cultural minority? Sasabihin naman nila, medyo tedious talaga at mahirap kumuha, ma'am, kasi ano siya yung parang may link, idodrawing nila, parang uugatin or yung root. Kung paano sila napabilang doon. Yun, ma'am, kung paano sila napabilang doon na sobrang dami ng mga boxes niya, ni-identify nila, kung paano sila naging member nung ano na yun. Was there an incident na naka-encounter kayo as the Chief Recruitment and Selection Unit? Naka-encounter kayo na there was a certification coming from the cultural minority na fake? Bali, ma'am, kasi pagdating, hindi lang naman kasi kami ay nire-recommend lang namin, ma'am. So, Sa iyo, ma'am, ang final? Sinapolcom yung ano, ma'am, nag-a-approve. Kung natatandaan mo, ma'am, I belong to the panel. Yes, ma'am. Oo, sa recruitment, yes. O, kita mo na, hindi lang ABSE group, no? Yung naabutan ka kayo. Kaya lang, syempre, although I belong to the panel, which is composed of NAPOLCOM, at saka yung ilan nating mga official, but still, yung expertise ng recruitment and selection, of course, nasa ating chief. Kaya ako nagtatanong kasi ito po yung pangkaraniwan, tanong ng ating mga kababayan, na marami to partner. Mamaya puntahan natin yung pinaka-administratibong pag-uusap, pero this time, yung galing muna kay Juan de la Cruz, ano? We are standing on behalf of the Yung pinaka-common, Yes, partner. very common, oo. Kasi there was an instance na talagang I just don't know kung paano niya ma'am tinanggap, yung height lang ang naging problema. But as a dedicated Filipino individual, he really wants to na maging police. Pag ganun ba ma'am, talagang porsigido and wala nang magbigay ng certification coming from the cultural minority, is there any way na ma-accommodate ito ng PNP? Ano, ma'am, yun ang requirements ng NAPOLCOM. Also, we are not Very breaking strict, the, ma'am. Very strict pagdating sa ganun. Pero ma'am naman, binaba naman na yung ma'am, yung height requirement. Kumbaga, pasok na si Juan de la Cruz, ma'am. Pasok na ako. Pasok na si Juan de la Ma'am, Cruz. anong height? Pasok na ako? Pasok na yung lahing Pilipino. Overqualified. Hindi, ma'am, kasi dati, ma'am, yung Sige, ma'am, sabihin niyo, ma'am, ulit. 5'4", diba? 5'4" sa lalaki. Oo, sa layman's babae. word na lang para mas maintindihan. Hindi na sa centimeters. 5'4" sa lalaki, ma'am. So, nung na-approve si 11549, si lalaki naging 5'2" na lang, ma'am. Wow! 5'2" pwede na. Tapos, di ba, ma'am, dati, yung before, Si babae. 5'2" naman sa babae. Ngayon, Ngayon, 5 na lang. Meron akong iniisip ko ngayon, kaharap ko kasi si Kung ma'am. sino? Hindi, iniisip ko ngayon yung, may nagturo sa akin yung technique daw ng pagsusukat dun sa ano. Parang tayo ikaw. yun. Tayo magkausap nun. Parang ikaw. Pinupupok ng bote. Oo, Parang Parang hindi ikaw. na yan. Ay, sorry. Hindi na siya uso, ma'am, dahil nakaano na tayo. Yung Binaban we na are eh. using na hindi. Kung alam ko May lang, BMI Ay, machine meron na na tayong tayo. BMI machine na hindi pala. ko alam ko lang, pinapukpok ko na lang ang ulo ng yung nagpapano sa inyo. no, we are just joking, Sabi nga, hindi natin kailangang maging napakaseryoso. Sabi nga nila, I don't look like my age, no? Pero dinadaan po natin sa biro kasi minsan masyado pong mabigat yung dating ng mga problema sa buhay na ito. Katulad nung naikwento ko kay ma'am, he was really disappointed, Kaya parang we are just giving an inspiration to all those people na gusto pa pong mag-apply. You see, ang laki ng
ibinaba ng age requirement. Height, ma'am, height. Anong Baka malito yung viewers natin, ha? ng height requirement pala. So, partner, kasi kung susundin ko itong nasa harap ko, no, parang lahat ng to tinamaan na natin, no? Pero ang pinakamagandang usapan dito, partner, huwag ka munang babatin, ha? Kasi kahit ikaw, alam ko, bukuhan na naman ito ng mga numero. Ma'am, ang salary and allowances mo ng mga kapulisan, Para kumusta po? ma-inspire yung ating mga Regardless of the ranks, no? We will not tackle the ranks. entry level. Para sa ano lang, sa entry level. Go ahead, ma'am. Patrolman. We will start from patrolman. Ma'am, nung ano po kasi, time talaga ni, of course, si PRRD. Dinoble niya yung sweldo, di ba? From, pwede ko ba sabihin, ma'am? Go ahead. Dati kasi ang basic pay ng patrolman is 14,000. So ngayon, ma'am, ang Patrolman yan, Oo, ma'am. ma'am, yung pinakababa. Oo, Entry level, kasi sabi nyo. sa PNPA, partner, ang laki di ba, no? Iba yun, partner. Oo, Ibang scholar usapan yun, yun. scholar. At saka officer na Officer na yun, Okay, ma'am. go ahead, ma'am. Go ahead. So, Para sa mga dalaga na nililigawan ng mga nagpapatrol. katulad na, ma'am. Single. Katulad nitong single. Oh, Si di Ma'am ba? Rojas. Antimano, magkano yung sweldo niya? Malaki pa sweldo sa akin yan. May ipon na yan agad-agad. Go ahead, ma'am. Go ahead. Yun, ma'am, dinoble siya from Uy! 14,000. Naging ano na siya, ma'am eh. Basic pay lang to, ma'am ha. 29,660. Base pay pa lang yan, partner. 668. Pero ma'am, di naman tayo titingin sa ano, sa salary. Syempre, ang pagpupulis Tama. ay isang pagsiservisyo, ma'am. Yung Hindi, ma'am. opportunity mo na Not necessarily tumitingin tayo sa sweldo, pero sabi nga to encourage, no? Yung ating mga kabataan, syempre, isa na rin yan sa pinaghahandaan nila. Yung isang stable na hanap buhay at may dedikasyon sa kanilang papasuking profesyon. may ano pa yun, ma'am, may plus. Oh, go ahead, ma'am. Go ahead. May allowances pa. Nako, na-booking ka na, kuya. Hindi, ma'am, hindi pa. May plus pa yun, ma'am. May mga Talagang bubukuhin ni ma'am. may mga collateral. Earl! May mga collateral allowance pa yun, ma'am. Katulad sa district, alam ko nakakatanggap pa sila ng CIP-CDP. Yes, ma'am. Plus, ano ma'am, meron din tayong mga after 5 years, tataas yung basic. Long pay. Oo. Tataas siya ng 10%. Kung ano ba ranggam ni Kuya? Captain. Captain. Ma'am, bubukuhin mo talaga. Huwag niyo na sabihin yung long pay ko, ma'am. Ha? Kunyari na lang. Kunyari. Wag mo Ma'am, na- kunwari Ma'am, lang. wag mo nang bukuhin kasi ma'am, bastante na ako dun sa Cloud9. Ma'am, every 5 years tataas siya. Kunwari lang, sample. Malihim ka. 50,000 lang yung... Tinanong ni Mama Rango mo, tapos kunyari daw. Ma'am, 50,000 lang yung basic pay ni Captain Christy. Pero sobra pa doon. Hindi, joke lang. Siyempre, ma, after 5 years, siyempre, nung naging ano siya, ilang years ka na? 20 years. Fourth long! Fourth long pay, ma'am. Mabubuking nga masyado malaki. Baka sabihin. Baka sabihin masyado malaki. 40%. 40%. Dapat pala hindi kita itinabi sa kanya. Kasi yung salary mo na yung Wala pinag-uusapan Sorry, natin. masyado tayo Walang maingay. problema, tita, kasi sagad naman, taga-London naman tayo. Yun, ma'am. Ano yan? Ay, London. Huwag na natin pag-usapan niya. Kala ko pa, Kasi baka matutunan ng mga bago natin, pero hindi maganda. kala ko 500 club. Ah. Kala ko 500 club. Hindi, partner, Hindi natutunan ibahin ko na ko yung eh. topic. Sinasabi natin yung yung salary, partner, kasi kung mapapansin nga natin, ang dami ng mga professionals natin coming from other courses, iba't ibang course, pero talagang ginugusto nila na talagang pumasok sa PNP. Pero partner, oo, ayan, isama na natin ito. Curious about this thing, ma'am, ano? Yung training for newly appointed PNP uniform personnel. So there will be a training pa ulit. Uniform ka na, you will still undergo the training. Ito po ba, ma'am, yung, di ba may mga newly graduates tayo, na congratulations to all the graduates of Philippine National Police Academy and the Philippine Military Academy. So, ibig sabihin, dito sa puntong ito, yung newly appointed. Ma'am, saan nanggagaling yung mga newly appointed? Yung entry kasi natin, ma'am, sa PNP,
regular entry, yan yung patrolman and patrolwoman. Ah, Tapos okay. yung isa ma'am is lateral entry, yan yung ating mga line, line officers, officers. yung technical, tsaka yung ating mga PNP cadets. Pagdating ma'am sa patrolman, siyempre ma'am medyo mahaba yung proseso katulad nun. Sa application pa lang mag-upload ka ng di ba ma'am, ng mga documents. Tapos titingnan, i-check ni PRS, ni NHQ kung qualified ka. Tapos saka pa bibigyan ng QR code. Tapos maghahantay ka ng ng go signal or approval. Aplikante yan ma'am ha. So yung advice natin habang nag-aantay sila ma'am, since medyo kailangan physically and mentally fit, kailangan ma'am nagre-ready na sila. Magpalakas na ng katawan. Magpalakas na ng katawan. Kaya ma'am, kung meron kang kakilala na interested mag-apply, so ngayon pa lang ma'am, nag-aano na siya, nagsisit up. Kinokondisyon na yung katawan. Kinokondisyon physically. Ma'am, hindi lang interesado nag-a-apply. Andito na nga sa tabi mo eh. Ang hinihiling lang natin ay para na rin sa kabatiran ng ating mga kababayan. Kasi partner, each and every one of them is syempre a bit excited, malaman kung kailan talaga magkakaroon ng recruitment ang PNP. Kasi there are those people, ma'am, lalo na yung ilan nating mga kabataan na inaasahan din ng kanilang pamilya. So parang sila who is interested, entering the Philippine National Police, but ika nga, nandun sila sa puntong inaasahan ng pamilya. Kaya minsan, partner, kahit na nakakasana yung isang tao, alam ni ma'am yan, napupunta na sa ibang lugar. Dahil ang inaantay nga nila, yung pagkakaroon ng recruitment ng Philippine National Police. Kaya sa tulong ng ating mga opisyal coming from the recruitment and selection, na-update yung ating mga kabataan. At saka may Pakwento natin kay ma'am. Hindi, Dahil, may Facebook, ma'am, tama, please. may online sila ma'am. Sige, ma'am. Mananahimik muna kami, ma'am, ni Sige. partner. Go ahead, ma'am. Nakwento ko nga ma'am, di po ba medyo mahaba. Yun nga, mag-prepare sila ma'am physically and mentally. So, kailangan nilang sa physical BMI muna ma'am, yung kanilang Ma'am, ano to? Sa private nila? O kailangan sa individual. PNP? Personal. Personal ma'am, individual mo Pero na. sa private? Like halimbawa, yung dental mo, pwede ka sa private? Ma'am, before pa dapat na pumasok sila or mag-apply, na-check na nila ma'am. Kasi kung meron kang compliance pagdating sa dental, pwedeng madidelay ka ma'am, magko-comply ka. Okay. So as early as now, pwede mo nang ipa-check yung ngipin mo, kung yung mata mo, kung ikaw ba ay Tama. 20/20 yung vision. Tapos ma'am, yun, BMI nga, yung weight din ma'am. Kailangan mo Napakasela mo, ng hindi na tayo ganun ma'am, yung sinusukat at saka pinupok. Machine na. Sa totoo lang man, di ba? Naging panel ako. Pero hindi ko kailanman narinig yun. Ito lang, dito ako natuto. Ay, ganun. Wala na ngayon nun, partner. Nung araw lang yun. High-tech na tayo, ma'am. High-tech na. So, yun, ma'am. Kailangan nila ma-comply yung Machine. BMI nila. Ang minimum is 18.5. Ang maximum is 26.5. So, kailangan, kung may time sila, ma'am, at interested sila, dito sa NCRPO, meron tayong BMI machine. At least para mag-guide din natin at ma-advise kung sumobra, kung kailangan magbawas ng timbang. At the same time, ma'am, sa mga region natin, meron na din tayong mga BMI machine. Ang mangyayari pala, partner, on all the mga defecto na matutuklasan during the time, ito ay nagko-cause ng delay sa isang aplikante. Yun yung parang compliance mo, partner. Go ahead, ma'am. Go ahead. Magiging cause ng delay. And then, ma'am, yun nga, dapat sila ay physically fit. Ngayon pa lang dapat sila ay tumatakbo-takbo na, sit up, push up. Nagpapakondisyon. Tatlong event lang naman yun, ma'am. Push up, sit up, tsaka 3K run. So, after nun, Tatlong event lang naman yun, ma'am. Ma'am, itigi ilang daan naman yun. hindi, ma'am, ano lang sa lalaki is 21 minutes. Okay. Sa babae, 19 minutes. Pero syempre, dapat, ma'am, talagang kasi, di Dalawa ba? lang partner yung binawas. 19 sa babae, 21 sa mama, lalaki. Tapos sa ma'am, sa sit up, push up, 35. Sa babae? Opo. Sa lalaki?
mas mababa lang sa babae. Pero kaya nga sabi partner ni ma'am, dapat magpaghandaan mo, palakasin mo kasi may grade yan, may score yan ma'am, di ba? Nagra-ranking din sila lalo na pagka Pag ilan lang yung quota, pag marami sila, di ba? Pero does it really take, ma'am, for several months? If in case na ang recruit natin is talagang may mga findings, does it really, like sample is pag bumagsak ka sa neuro, it takes about 6 months for Yes. you to take another examination for the neuro. Is neuro the only examination that will take a bit longer? So far ma'am, yung iba kasi pag may medical findings, kunyari, kailangan mong ipa-check or ipa-opera yung mata mo. Kailangan kasi 2020. So, ipapa-opera mo yon at the time dapat na ongoing na yung PMDE. Naka 3 months ka na ma'am. So, kung hindi ka makaabot, meron ka namang next recruitment cycle. Si neuro ma'am it will take 6 months bago ka makapag-undergo ulit. Kung annual at isang beses lang or pwede ka naman basta makumpleto mo yung 6 months ma'am. Tapos yung iba, mga permanent disqualification ma'am kung ikaw ay colorblind. Ay, permanent Yun. na yun? Bakit, ma'am? Yun nga, medyo ano tayo Bakit dun, yung colorblind masyado yatang strict? Anong tawag doon? Merong- Ichihara ba? Ano? Ishihara. La la, sha la 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 la. Merong explanation, medical explanation. Tapos, kung meron kang mga tattoo, ma'am, yun ang isa pang nakita namin. Kung malalaki yung tattoo mo, tapos visible, ongoing na yung recruitment, tapos ngayon mo pinasunog, Pinabura, tapos, pinalaser. pinalaser. Isa yun, ma'am, sa nagiging temporary disqualification. Okay, partner, Para I am madali. just curious about this. I just want to ask Colonel Panisan na call lang attention ko dito about the appointment under waiver program. Ma'am, what is the waiver program? Yun na nga yun, ma'am, yung height waiver na dapat member ka ng isang community, cultural minority, or indigenous community. Plus, yung age waiver, ma'am. Yan ma'am, Mm-mm. medyo marami nagtatanong sa akin dyan. Meron ba tayo talaga age? Paano ma'am yung age sa age waiver natin? Sa age waiver, kailangan hindi ka susobra ng 35 years old. Pwede ka mag-apply. Ano ma'am yung Ma'am, ginagamit? di ba 30 lang? Ano yung ma'am, gagamitin, yun? ma'am? Sa regular, Regular. yung general qualification. Pagkukuha daw ng age waiver partner, Dapat hindi ka susobra ng 35. Pero ano yung ang kailangan mo? requirements? Ano yung kailangan mo? Dapat ikaw ay excellent in... May papasok ka na, sobra na sa 30. Wala naman. dapat meron kang skills. Special skills. Special Uy! Uy! sports. Dapat meron kang special skills, ma'am, para either magaling ka na sa music, sa Uy! arts, or ikaw ay athlete, Sino naman ma'am ang nag-approve. nag-a-approve ng ganun? Bali Pagdating sa special skills mo. Si Recruitment and Selection Committee, kung saan ang ating chairman ay si DRDA, at saka si NAPOLCOM, dinideliberate yan. Tinitingnan nila kung qualified para ma-endorse siya mag-grant ng waiver. So, pwede ma'am, malimbawa, during application pa lang, naglalagay ka pala sa mga folder mo ng tapos overage ka, hindi pa naman nila nakikita, hindi pa naman naboboard kung pagdating doon sa special skills mo, hindi pa nila nakikita. Okay lang din sila mag-apply. Sine-check yun kasi. Tinitingnan isa-isa. So, sa una pa lang, pagka nakakita nila overage, Madidikyo ka. Maliban na lang kung hindi mo nilagay yung totoong age mo. Pero eventually, madidiscover din natin na siya ay overage na. hindi, para magamit niya ma'am yung halimbawa, may special skills siya. I-apply pa. I-apply muna Apply bago siya. bago ka uli dapat ma-approve muna bago ka Oo. mag-ano ng folder. Si Ayun. NAPOLCOM pa rin yung nag-grant ng. Ma'am, what is gender sensitivity in the PNP recruitment? Dahil buwan ng kababaihan, si Si Juana? si Juana, Uh-huh. si PNP ma'am ay nagbibigay o nag-allocate siya ng at least 10% Wow. Yun, ng itatanong ko kay ma'am. allocated quota for annual recruitment. Wow, At babae. ma'am, at least lang 'yon. Pwede siyang lumampas, depende sa needs, pero
pinaka-minimum is 10%. Nagtatampo pa ngayon mga kababaihan dyan, ma'am. Kasi mas May madami. parang alam mo, damdamin ng kababaihan. Mm. May nagsabi sa'yo? Hindi kasi partner, di ba 10% lang daw nabibigay sa kanila? Mas madami daw ang kababaihan minsan. Mas madami. Parang galit sa atin si Captain Kristen, no? Parang napapansin mo ba, Hindi, sa ma'am? bagay, mas marami. May pinagdala. 10% pala, ma'am, yung allocation. Okay, tayo po ay magbabalik pagkaraan po nating station ID. Siyempre, regalo sa akin ni Engineer. Extended ba ka, Engineer? 30 minutes. Thank you! Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WDL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DW. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Okay, muli pong nagbabalik ang inyong abang lingkod. Ang gulo-gulo, no? Oo nga, ang tumpak na oras, ika-isa ng hapon. Ang programang ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, at ng SM Supermalls at SM Mega Mall, located at EDSA Corner, Doña Julia Vargas Avenue, EDSA, Barangay Wakwak, Mandaluyong City, at ng JB Stark Gaming Company. Okay, muli po kami nagbabalik. Again, thank you very much po sa lahat na nakaalala sa aking kaarawan. Sa aking mga hipag, thank you very much. What a wonderful gift you gave me. Alam nyo yon kung ano, no? Thank you very much for loving my family. Kay CDDS for being part of this journey. Thank you very much kay CDDS, Police Colonel Ben Liner Kapili, at kay Ma'am Kat. At sa lahat ng aking mga nakakasama. Kasi po, meron pa kami 15 minutes na OT and I want the 15 minutes, no? Ay ibigay ko pa rin sa aming panauhin dahil talaga pong mukhang paglabas namin dito, mukhang yung buong payslip niya. Buko na namin, no? Okay. Interesado talaga yung topic. Oo, hindi. Hindi, kasi totoo naman, kasi they can only, ma'am, di ba, no? You have the website, you have the online application and everything. There are instances na yung ating mga interesadong mamamayan, I would like to ask questions then also coming from yung officers na nakakarap. Kasi kumbaga sa online, oo, sagutin ka ng online. But then minsan ay mas nag-i-interest tayo, no? Kung personal nating nakakaharap yung atin. So we are very thankful and we are very fortunate that we were given the chance na makasama po natin ang Chief ng Recruitment and Selection ng PNP Recruitment and Selection Unit, no? So babalikan ulit namin para makarinig ulit kayo ng malulutong na halakhakan. Go ahead. Kanina tinatanong ko yung gender sensitivity. Pero mukhang binabanatan mo kaming dalawa dito, no? Hindi, buwan nyo ngayon eh. Parang you are speaking on behalf of Kalalakihan. mga kalalakihan. Hindi, pabor nga ako sa kababaihan. Balik natin kay ma'am. Balik natin kay ma'am. Yung kanina natanong ko yung requirements. Requirements naman. Ma'am, yun po bang partner yung mga magpapapromote? Sa inyo din po ba dumadaan ito? Meron ding Sa akin promotion nakatingin, board. ha? yung partner. Sige, ma'am. Go ahead, ma'am. Go Yung ahead. officership, ma'am, yan. Yung kilaman Sa lateral entry, ma'am. Opo. Isa rin po 'yun sa function ng RS. PNP RSS, yung mga ating mga pulis na to, ma'am. Yun nga, ma'am, Opo. kaya ako nagtatanong kasi mukhang may kapopromote lang at baka sa ganda ng tatalakayin mo, ay mag-apply ulit ng panibagong promotion. Parang si Kuyang, dati siyang PNCO, tapos nag-apply siya as a officer. Parang ako din, ma'am. Hindi po kami graduate ng academy, pero
nakapag-opisyal kami dahil po kami ay nag-apply through lateral entry Ma'am, as line officer. partner, ako ay civilian in person. Mm. Out of curiosity, I just want to ask, ano po ba, schooling lang ba talaga yung way for a promotion? Or you have to present, no, several accomplishments para maging factor din on promotion, ma'am? Sige, ma'am. Bali ma'am, yung nasabi ko nga po ay kami ay dati ng PNCO. Silang dalawa yun, ha? O sige, go ahead. Kami po ay nagsimula sa pinakamababang Patrolman. rango. Mamaya yung Patrolman. sahod na ni ma'am. Pinakamababang rango yung patrolman. So kung gusto mong makapag-opisyal, tinatawag po natin na lateral entry. Kung kayo po ay licensed criminologist, pwede po kayo mag-apply as line officer. Bali, kailangan po, meron siyang certain rank na kailangan. Staff sergeant. Staff sergeant. Ma'am, we are talking about the lateral entry. Yes, no? ma'am. Ang atin pong katanungan from sa layman's word, no, yung nasa loob na ng serbisyo. Yes, ma'am. Paano po ba, how does it take na makapag-apply sila for a promotion? Does it really matter na talagang you will just undergo schooling or you have to present several accomplishments? Parang Kailangan ma'am licensed criminologist ka kung line, tapos kailangan meron ka mga training, schooling, investigation, and then ma'am as in mag-a-apply ka ulit back to zero. Yung exam ang pinakamahalaga, partner. Back to zero. Yun. So, ibig sabihin, hindi rin ito basta-basta kunyari nasa duration ka na nasa serbisyo ka. Uy, I want to avail yung promotion. Hindi. Kailangan may call coming from Quota pa rin, ma'am. May Oh, approval. talagang si quota. Sisimulan mo ulit, ma'am, na parang nag-a-apply ng patrolman, mag-BBMI ka, physical agilities. Dadaan sa proseso Yun, yan. ma'am. Yun ulit. Babalikan mo ulit yun. So, para ka rin palang magsisimula sa simula. Yes, ma'am. Yan, babalikan mo ulit. O kita mo na, kapag pala nagpapapromote, ganun din. Parang nare-refresh ka, no? Kung ano yung sinimulan mo noon, ano? Pero may isa pang mode ng promotion, ma'am. Yun yung, Yung regular regular. Kunyari, dati kang patrolman, so sunod na rango mo is corporal. Meron kang time in grade na kailangan. Kailangang may serve mo o makapagserbisyo ka ng certain year. Alam ko 2 years 2 years na lang from patrolman to corporal. Ma'am. Tapos kailangan mo mag-training, kailangan mo schooling, and kailangan mong maging eligible. Either You have to take the civil service. yung kung ikaw ma'am ay license ka na, registered criminologist or RA. So may ano naman pala, pag license Criminologist. Hanggang ano na yun, Dire-diretso na ma'am? yung promotion. Yung eligibility mo na yun, eligible ka na for promotion Hanggang ano na yun, lieutenant colonel ma'am, pag licensed so criminologist ka. na lang ako. No? Pero ma'am, kung gusto mo pang i-challenge yung sarili mo, di ba? Pwede ka Ma'am, pang kumuha ng Over is. kumuha ka pa ng ibang eligibility, promotional eligibility na binibigay ni ma'am, ni Napolcom. Okay, dito na lang ako mag-a-apply kay ma'am. Nire-remind ako. Yes, I know. Tanggap na tanggap. So, 10 minuto na lang o ilang minuto na lang ang nalalabi. Still, we are going to give it sa ating panauhin, but we have to stop at exactly 15 minutes. Ma'am, marami ka pang nais iparating sa atin. Ano? Hindi na kami magtatanong ni partner. Ibigay na natin Ibigay yung nyo na po. mikropono. Go ahead, ma'am. Nagpapasalamat po ako sa pag-iimbita ninyo. Ay, At ba't sana po ma'am nagpapasalamat ka ay siya, no? makabalik ako. Babalik. Babalik yan. Sobrang saya. Parang kulang. Parang laging bitin, ma'am. Kulang yung 1 oras at 15 minutes para sa ating usapan. So, ini-encourage ko po yung ating mga kababayan, especially kung kayo po ay 21 but not more than 30, eligible, qualified, na mag-apply sa ating PNP. Kailangan po kayo ng PNP. Kung kayo naman po ay nasa ibang region, ang ating pong application ay nationwide. Through online po, pero pag pinareport na po tayo to undergo the process, meron na po tayong mga regional offices para i-cater po yung inyong proseso ng Ma'am, application. yung site po na saan po sila pwede magtanong or mag-monitor? Marami nagtatanong nun. Unahin ko lang muna si NCR. Para sa ating mga applicants, meron kaming FB page.
Yun. Andoon lahat ng Oh, announcement, FB page ha. Sige FB ma'am, page. banggitin niyo po yung FB page Pwede natin. nyo pong puntahan yung ating PRSUNCR FB page. Mm. Ito po ay very active. Nagla-live pa po kami once in a Mm. while para makita po yung inyong mga katanungan. Mm. Tas kung gusto nyo na pong mag-online application, pakipunta lang po sa https://app.cores.prs.pnp.gov.ph. Mm. So may mga instruction po doon na mag-upload kayo ng documents, tapos iba-validate lang ng ating NHQ, and then bibigyan po kayo ng QR code. QR code. Mm. Tapos mag-aantay na lang po sila ma'am para Mm. Doon po sa nakapag-upload na ng mga documents na waiting po, nakapuling sila. Pero meron na rin po tayong enlisted. Ibig sabihin, meron na po silang QR code. Waiting na lang po sila ng announcement sa ating FB page. Ngayon ma'am, interesado silang malaman, meron po ba tayong ongoing ngayon na Meron po naman Na tayong quota sa NCR at buong bansa. Pero nagantay pa po tayo ng approval ng NAPOLCOM regarding doon po sa quota allocation. But for sure, meron po. pero pwede na po silang mag-apply through online Opo, para pwede na. makapag-register na po sila. Pwede na po. Ongoing pa rin po yung application online. Sige ma'am, baka may sasabihin pa po kayo. Mahaba pa po ang Makakaasa po kayo na ang ating PNP-RSS Mm. ay maglilingkod sa inyo ng tapat pagdating sa recruitment ng ating mga kapulisan. Makakaasa po kayo dyan. Okay, partner? Parang sumobra yung timer. Ilang segundo na lang ang nalalabi bago mag 1:15, ano? Again, we are taking this opportunity siyempre on behalf of Lingkod ng Bayan and the author, Police Colonel Benliner Capili, no? We are extending our thanks. Pagbibigay niyo po ng pagkakataon sa amin at napaka-special din ng araw ko na muli kong nakasama ang isang opisyal na bata pa siya nung siya ay makasama ko. Magkakabukuhan ng edad kapag sinabi ko kung kailan yon. Kaya I'm very proud seeing her this way, and sooner pag muli kaming nagkita, isang general na ang kaharap ko. Bonus na lang yun, ma'am. Bonus. Ma'am, ang sabi nila sa health service, no, doon sa DOSC, ma'am, bakit ikaw pag nagsalita ka, nagkukrus ang dila mo? Dalawa na yung sinabihan mo dati ng gano'n. Bababa ang mga bituin sa O, balikat mo. diba? Sabi mo, nagbiro ka. Pag mag-general po kayo. And they are very happy, no, nung iparating sa akin na it really happened. Nothing is impossible with God. So, partner, bago kita pagpaalamin, nais kong magpaabot ng pasasalamat, taus-puso sa lahat po ng mga nakaalala sa aking kaarawan. Napakasaya ko po. Sabi nga, wag ililihim ang edad. I'm already 62. I'm living with the Lord. Yes, I'm very proud saying this. Ako po ay isang sakiting tao, but living a kind of life that God is the center of your life. Nothing is impossible. I always feel I'm healthy. Dahil pag dumating na yung panahon that He will take me, hindi na tayo kontra. Sobra-sobra na po yung ibinigay niya sa atin. So once again, partner, paalam ka na. Okay, bago ako magpaalam, partner, syempre gusto kita ulit batiin ng happy 26th birthday. Cloud9. Yung Cloud9 mo, hintayin mo. At syempre, Ang laki pala ng sweldo mo, ha? mas malaki kayo, hindi natin napag-usapan. At gusto ko rin syempre pasalamatan si Ma'am Jean, no, at muli niya tayong pinaunlakan. Sana may pangatlo pa nga, sabi ni Ma'am, no? Ma'am, maraming salamat po. At muli nagpapasalamat po ako sa lahat ng ating mga giliw tagapakinig at taga-subaybay. Magkita-kita po tayo sa susunod na Martes. Ako po ang inyong kaagapay, Police Captain Julius Christie. Pagpalain po tayo ng ating dakilang Diyos. Magandang Please, tanghali. Lieutenant Colonel Anthony Gantang, Lieutenant Mase, kay Corporal Rolly Meriales, no? So once again, sabi nga, the brain, the beauty, the talented Police Colonel, nakalimutan ko. Panisan. So once again, thank you very much sa technical side natin. Engineer, thank you very much sa lahat po. At sa aking pamilya, thank you very much. Muli, ito po ang inyong abang lingkod. Si ma'am, no, hindi binigay sa akin yung mga pangalan nila.
Si Patrolman Rojas. Patrolman Rojas and the other one, ano yung nasa labas, si Earl, si Gators. Once again, Engineer. ito po ang inyong abang lingkod, Flory Gabitan. Magkarinigan po tayo muli sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Happy birthday naman dyan, Engineer. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Mula sa top-rated music station ng dekada 80.